Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Ubat St. Anthony Cooperative, GSAC Hotel, GSAC General Hospital Incorporated, Peter Paul Philippine Corporation, Soreco 2, Computer Communication and Development Institute, Villa Soto Resort, Christina's Hotel and Resort, Angels Resort, Starboard Inn, Nick's Resto Bar, Hershey's Food and Refreshments, City Councilor Renalyn May Duca, City Councilor Maria Teresa Mate Perdigon, City Councilor Peter Joseph PJ Rabanilla, City Councilor Danny Dilaja, City Councilor Lester Lubiano, Matnog Sorsogon Mayor Catlea So, Term Pure Aesthetic and Wellness, Rohel Polieres Botox, Botox Builders and Design, Mais Cafe, Mais Hotel and Resort, Soreco 2 Board Director Victorino Bitong Daria, Ian Rinoballes, Barangay Captain Samaria Luyo of Cabidan, Sorsogon City, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Miss R.Z. Glipo, former board member, 2nd District, Province of Sorsogon, Huban, Sorsogon Municipal Mayor Gloria L. Alindugan, Dr. Victea Pineda of Westix Institute Technology, APR Massage and Therapy. Ako Bicol Party List, katabang na kasurog pa, Honorable Mark Eric C. Juneda, City Vice Mayor, Arise Party List, BLD Hometel, Honorable Ryan Juneda, 1st District Board Member, Province of Sorsogon. Maray na aga, probinsya ni Sorsogon, maray na aga, siyudad ni Sorsogon, and maray na aldaw sa gabos na inaabot kan sa tuyong programang Issue ora mismo, ngunyan na aldaw na ini. Lunes na naman po, mag-iribahan kita sa sarong na edisyon kan programang Issue ora mismo. And this time mga tugang, medyo late na sa tuyong pagbuon kan sa tuyong programa, dahil nga isa katatapos ng kan programa niya itong Fight Sana with Cap Adles Sanaban. And this time mga tugang, ang sa itong regular na programang Issue ora mismo, makakaibahan tango niyan ang sa tuyang saro sa kinapipitagan, sabi nga ibang kinapipitagan, at talagang very active sa larangan kan paggogobyerno sa Pilipinas, bako lang sa probinsya kan Sorsogon. Ipapakilala ko po sa Indo ang first nominee kan magsasaka party list, dahil iba po kundi si Mr. Borlasay. Sir, good morning. Good morning, Tabi, Sir Sao, and then sa Gabos Tabi na mga viewers kan buong Bicolandia and then worldwide, dahil nakalink yes, sa sa Facebook and then another platform. So, good morning Tabi sa Gabos, and sa mga taga Sorsogon, mga parauma, parasira, Diyos marhay na aga Tabi sa Indo Gabos. Yes. Speaking of good morning parasira, parauma sa Gabos po, na parauma sa bilog na Pilipinas. Dahil nga sabi ta, worldwide kita, no? And happy watching dyan sa Norte parte, na kung saan talagang ini po ang kagayon kaya kan social media, sir, daing limit ang ang inaabot kay ni. Kaya good morning sa Gabos. And sa ngunyan po tinaman kita ning maray na pagkalunes, maski nga medyo nagdiklom na naman ang panahon, pero at least sa tuyang programa ngunyan dagos-dagos kita sa pagtao sa Indo ki mga update lalo na po sa larangan kan politika. And this time mga tugang, aramon ta po ang noaron tabi, sir, ang nagpoon ang kasi ang sa tuyang local campaign nagpoon kang Biyernes. Pero kasabi baya ang party list sa mga nagpoon kang time kang sa senatorial? Iya Tabi, February 11 po ang start kan national and party list campaign, and then nag-iikot Tabi kita since February. So 45 days local, 90 days national. 45 na, almost 90 days. Pero sa pagpuon kang local, garo talagang
ano po ang kaibahan kang talagang naging advantage ang national sa local sa pag-abot kang Karampanyan? Kasi sa ngunyan garo na doble kasi from national na haluan na ning local. Actually, sa scope, mas magayon na natatagang kita sin halawig na panahon, lalo pa ang mga party list, ang sakop kaya nationwide. Yan. So, natatagang kita sin dakol na opportunity na makaulay ta sa mga base, lalong-lalo na sa iba-ibang rehiyon, sa iba-ibang na probinsya. Sa disadvantage, of course, ang resources. kung kulang ang resources mo, of course, malilimit ang pag-ikot mo sa iba-ibang probinsya, iba-ibang areas, lalo pa ang parauma magsasaka. Sa sektor pa lang, and even ang representation tabikan sa indong lingkod, dahil man kita mayaman na nominee, kaya umaasa kita sa mga imbitasyon sa mga taga-probinsya, and then sponsorship tinda para makadaupang palad da. So, sinda mismo ang nagagastosan pagbaba ko sa kada probinsya, sinda nag-host, sinda maabot kita dito, may mga nakahanda na sinda na pagtitipon. Wow. May nakahanda na pagkaon, minsan pati accommodation. So, para man di man totally nakalibre. So, insisikap ta na pamasahita padungan sa lugar nasa sa kuya man. So yun flight saan magsasaka. Pero maugma dahil nakikita ko tabian volunteerismo sa mga basita. So kaya kita natatagan sin oportunidad na magkaigwasin seat since 2019 para at least yung Tagalogin ko kaya para yes, at least, para sa mga ibang mga probinsya. Nabibigyan tayo ng pagkakataon dahil sa mismong cooperation, mismong participation ng ating mga kasapian sa buong Pilipinas. So yun po ang advantage. Then pagdating naman sa local, definitely dito sa Sorsogon, nagpapakilala tayo na ang number 1 nominee po ng magsasaka party list aki ng Sorsogon o anak ng Sorsogon. So definitely advantage sa local kasi madadagdagan tayo ng isang congressman sakali man na manalo tayo ngayon 2025. And definitely hindi natin syempre pababayaan yung ating mga kababayan. Makaka-chip in tayo ng mga programa and then serbisyo para sa mga kababayan natin. Hindi lang sa Sorsogon, kundi sa buong Bicolandia. Speaking of yung sinasabi nga natin sa baga na napakahirap sa isang party list. Yung tumatakbo ka na wala kang resources na pinagkukunan kasi nga alam natin pera de los obos hindi mapoform ang isang party list, maniwala kayo. Hindi mapoform ang isang party list na walang kaakibat na sabi nga ni kapital. Itong magsasaka party list, sir, gusto ko lang malaman ng tao na talagang ito, yung sinabi mo kanina, nag-aambagan yung mga lugar na pupuntahan ninyo na talagang paano ito napapatakbo ng ganito lang na sabi nga nila knowing Reborlasay, mga kaibigan, alam nyo na ang buhay nito. Para itong si Senator Ringo Nahasan na dumanas ng pagkakulong. Pero ito ngayon, talagang patuloy na nagpupunyagi para sa mga kababayan natin. Actually, ito po talaga ang totoong lingwahe o ito po talagang totoong essence ng party list system. Marginalized sector. So, kaya nga po, kung tayo ay marginalized or disadvantaged, talagang expected na yung mga kasapian dito, even ang mga nominees dito, dapat ay nanggagaling mismo sa sektor na mahihirap. Yun nga. Kaya nga lang, may makikita kayong mga party list na kayang-kaya i-operate ang kanilang campaign dahil sila yung mga party list na nagre-represent sa marginalized sector pero hindi naman talaga sila belong to the marginalized marginalized groups. So, hindi yung kami wala ko tayong question doon dahil may paliwanag naman doon ang Supreme Court na pwede sila. Pero sa akin, natutuwa po ako kasi nga dito, legit, ibig sabihin, genuine
na ipaparating ho natin ang boses nang hindi po tayo gumagamit o na bumibili ng boto. Nire-register po nila ang kanilang mga boto dahil sila ay galing mismo sa sektor. Natutuwa po ako doon. Karangalan po sa akin yon na ako po ay tinutulungan nila. Karangalan sa akin na sabihin na isa sa pinakamahirap na nominee sa buong Pilipinas na napili, hindi po natin kinahiya yun dahil talaga ho ang sektor natin hindi naman ho mayaman. Ang masasabi ko lang po, ang boses nila, ang sentimento nila at ang mga nais nila, yun po ang ipaglalaban natin. Doon ho tayo sa Kongreso magpapakita kung sino ang mayaman sa kaisipan, mayaman sa mga programa, at mayaman ho sa pagmamalasakit sa ating sektor. Ang sukatan ho ng yaman doon sa loob ng Kongreso sa performance. Hindi po dito sa kampanya. At sa dami-dami naman ho ng magsasaka sa buong Pilipinas ay hindi ho ako worried yan. Dahil naipakita na ho natin ng 2019, we garnered 476,000 votes. 2022, almost 300,000 votes. Ngayon po na na-consolidate natin ng 17 regions at umiikot ho tayo sa grassroots, ay hindi ako worried dahil sila po mismo, the mere fact na sila mismo ang nagtitipon-tipon, nag-sponsor ng ating pag-iikot sa kanila, mas maganda ho pakiramdam, pinaglalaban kanila kaysa ipinagsisiksikan mo ang sarili mo sa sektor. Oo nga. So yun po ang pakiramdam ko doon. Yun nga, talagang, kumbaga, sabi nga, taas noo ka na nangangampanya. Hindi yung taas noo, pero yung mata mo nasa baba. Yung ano. Kasi nga talagang, mga kaibigan, Diyos ko, nakakita ka ba naman ng party list na dati, anak ng presidente, yan, mga abogado na nag-ambag-ambagan para sa isang party list, parang ginagawa kung sila, kumbaga sa sabungan, pago. Ito yung pago ko. Pag nanalo, alam mo na ang balik niyan. Pero dito kasi, Sir Rebor, yung adhikain mo na ganyan, kumbaga, mahirap i-imagine na paano mo ito ipapanalo, paano mo ito pangahawakan despite of that na alam natin kung sino si Rebor Lasay at alam natin kung paano humawak ng party list. Mabuti nga yung mga congressman talagang sa distrito lang nila, samantalang ang party list buong Pilipinas. Kung sa akin lang po personal, wala ho akong capacity na ipanalo. Oo. Dahil limitado po ang aking kakayahan, resources, machinery. Pero po sila po ang nagpapanalo ng party list dahil kanila po ang partidong ito. Pinili lang po nila akong representative at kung ano yung reflection ng kanilang lakas, yung kanilang sentimento, yun po ang mangyayari. Kasi nga po tayo ho, kasi sa party list system, hindi po ang binoboto yung Rebor Lasay. Ang binoboto po dito yung magsasaka party list, yung partido. So dito po nire-register nila yung kanilang sarili, ang kanilang mga nilalaban para sa Kongreso. Pinili lang po ako na mag-represent, maging boses nila dahil siyempre hindi naman po sila lahat kailangan umupo sa Kongreso. Sa ganun pong kakayahan, kagaya ng sinabi ko po, pamalas na po nung magsasaka party list. Hindi po tayo natatalo since 2019, 2022. Pero ngayon po, nag-aapila po ako kasi nung mga nakaraang eleksyon, hindi po kasama sa mga equation, ika nga, ang Bicolandia. Yan. Ang Bicol, ang Sorsogon particular, doon sa pagkapanalo nung magsasaka. Noon, Bukidnon, Negros, yung mga Nueva Ecija, and then malalaking palayan at mga sakahan. Ang Sorsogon doon ay hindi masyadong naitala. Pero dahil tayo ngayon ay number 1 nominee ng mismong partido na to at taga Sorsogon. Taga Sorsogon. Sa palagay ko po, kung ako po yung tutulungan, magiging kabahagi ang Sorsogon sa mga nakalagay sa prioridad na mas malaki sa magsasaka party list, matututukan. Kagaya nung sinasabi nyo na dito, itong Bicolandia o ang Sorsogon is mayroon ng dominanteng party list dito. Alam naman natin kung sino. Halimbawa, ako Bicol.
Yan. Nandito na yung dominante. Hindi naman natin tinatawaran dyan. Pero tingnan ho natin, yung mga prioridad na programa na inilalaan ho sa atin. So, tayo hong magsasaka, mangingisda, mga vendors, makakaasa po kayo. Ito ho, isang pangako. Bagamat medyo ang salitang pangako medyo hindi na acceptable sa mga voters during election. Depende naman sa gumagamit. Pero sa atin po, rest assured na pag tayo po ay makaupo, hindi po ako magpupondo ng bilyon-bilyon para sa pagandahin lang ang Bulkan Mayon. Kasi naghihirap po ang Bicolandia, naghihirap po ang Sorsogon. Hindi po ang magsasaka party list maglalaan ng 1.3 billion para lang sa ilaw ng Bulkan Mayon. So, nakalagay ho dyan sa GAA, hindi ho natin may tatanggi dyan, 700 million pesos, pinondohan po ng pinananalo niyong party list. Pero, pampaganda lang ng ilaw lang paggabi. Paano kung pumutok yung Bulkan Mayon, wala na yung ilaw na yan. Ang 1.3 billion po, ang laki-laking pagkain na yan, daming pagkain na yan, daming programa na yan para sa mga mahihirap. Yun nga ang sinasabi ko, hindi ho ganon ang prioridad ng sektor natin, magsasaka, bagamat sabi natin mayaman ang party list nila. Pero ang sektor po ng taga Sorsogon at taga Bicol, naghihirap po tayo. So yun po ang pagkakaibang gagawin ng magsasaka party list compared dito sa mga mahal niyong party list na hindi ho nakatuon doon sa pangangailangan ng mga basic sectors. Yun lang po ang masasabi natin doon. Sir, ito kasi sabi nga nanalo ka in 2019, 2022 and this time sasabak ulit kayo sa 2025. Pero naiiba ngayon kasi ikaw ang first nominee. Pero to think of that, gusto ko pong malaman ano talaga yung mga flagship program ninyo sa inyong party list na talagang inaasahan at aasamin ng tao na mapangyayari ninyo. Priority natin, of course, ang food security. Yan. And food sovereignty. Kasi kinasal na natin yan ng ating mga kababayan. Sa agrikultura kasi, or sa sektor ng pag sinabi mong agrikultura, isa lang ang dapat isipin natin, pagkain. Yan. Wag na tayong masyadong maging technical, complicated, kung ano-ano. Pagkain, sapat na pagkain at may seguridad na pagkain. Ang tanong ba natin dito sa atin? Ang presyo ba ng mga bilihin natin, lalo na sa agricultural, kampante ho ba tayo? Contented ho ba tayo? Secured ho ba tayo? Definitely, sasagutin nyo, hindi. Kasi ho, ang presyo ng bigas, ang presyo ng mga gulay, ang tataas po. Ang presyo ng karne, tumataas. Ang mga poultry products, tumataas. Sa seguridad po, may seguridad ho ba tayo? Hindi tayo nakakasiguro. Dahil itong mga bigas na to, hindi ho ito galing sa atin. Yan. Karamihan dyan ay galing Imported. sa ibang bansa. Vietnam, Cambodia, Thailand at ini-import sa atin. So yung sa food security, secured nga tayo, pero may kalayaan ba tayo, may kasarilan ba tayo na anytime makakasiguro tayo kung meron tayong supply o susuplayan tayo. So dapat meron tayong soberenya o kasarinlan na ng production ng ating kinakain, bigas man yan o gulay, galing mismo sa ating bayan. Yun. Hindi tayo nakadepende sa iba. Yun po ang tutok natin. At ano naman po ang programang sinasabi ng magsasaka party list? Sabi natin, magpapalagay tayo, ipupush natin ang magkaroon ng mga regional, provincial, down to level ng mga local na mga agricultural economic zones. Magsusulong tayo ng batas na magkaroon ng mga secured, untouchable agricultural lands na hindi pwedeng i-convert into residential or commercial or whatever Exactly. man. Dahil yun po, ang production ng ating mga pagkain, gulay, etc. nakadepende sa lawak ng ating sakahan. Pangalawa po, ang intervention po ng gobyerno kulang. Magpupush din po tayo magtatag ng government-owned and controlled corporation na para po na may assure ang mga technical, financial assistance ng mga magsasaka para maiwasan po yung pagsasanla ng kanilang mga titulo sa mga loan sharks or lenders at pinahihirapan po sila sa interes. Maglalagay po tayo ng mga demo farms dyan po sa under ng government-owned and controlled corporation sa bawat lugar para po ang mga magsasaka magkaroon po ng guide
an actual demonstration ng anong itatanim nila kung dyan ba magpo-prosper. Yan. Isusulong din po natin na magkaroon ng National Soil Classification para alam ng ating mga magsasaka kung ano ang acidity ng lugar, ng lupa sa kanilang lugar para magkaroon tayo ng tamang gabay kung ano ang mga gulay, mga pananim ang dapat itanim dyan para mag-prosper. Isusulong din po natin at susuportahan natin ang National Land and Water Use na ipopropose ng ating grupo, katandem natin dahil ang si Senator Greg Unasan, para ma-identify natin ang mga areas na pwede sa agricultural, residential, and doon sa mga commercial na mga kalupaan. At of course, ang mga reservoir ng mga tubig na pwede nating i-develop para hindi tayo nagkukulang sa tubig sa residential, and then yung patubig para sa mga agricultural. So yun po sa National Land and Water Use Act na ipupush po natin, na isusulong po natin na magkaroon. So, isa ho doon sa mga gusto po rin natin ibigay na mga programa at kumbinsihin, yung mga pribadong mga individual na meron pong mga kalupaan, kakausapin po natin, kung hindi man natin may sabatas kagad, kakausapin po natin ang mga local government na magkaroon po ng mga tax incentives sa mga may-ari ng lupa na gustong ipagamit sa mga magsasaka or for the agricultural use. Halimbawa, ito ay isang mayamang individual, nakatira na sa Amerika, nakatira na sa Europa. Ang lupa nila, hindi naman nakatenga. So, imbis na nagbabayad sila ng state tax, yung mga kanilang amilyar, pwede pong i-exempt ng local government ang pag-kolekta ng mga amilyar nila kapag ipinagamit nila ang kanilang mga lupain sa mga magsasaka para sa food security o para sa ating pagsasaka. Yun po ang mga ilan sa mga naiisip natin na magkaroon ng katuparan at dagdag sa mga programa para sa ikakabuti ng ating sektor. Yes, ang ganda niyan kasi karamihan sa atin, pag umikot ka, makikita mo may nakalagay, this is a private property land. Do not enter. Nakatenga. Puro ang tawag diyan, mga hindi naman napapakinabangan yung mga tumutubo diyan. Pero kung ipapagamit ito, na-accept na yung tax nila, at the same time, na-cultivate pa ang kanilang mga lupa. And napakaganda programa nito, sir, and sa palagay mo, pag nandiyan ka na sa Congress, do you think ang kapwa mo, congressman, talagang i-encourage mo na suportahan itong mga panukala mo dyan sa Kongreso? Alam niyo po, ang mga politiko, hindi lang yung congressman, mula sa governor po baba. Yes. Ayan ang reflection ng mga yan doon sa depende sa ekspresyon ng lokal ng mga tao. Yan. Kapag malakas po ang daing at pagtitipon-tipon ng mga sektor at ma-pressure ang mga local officials, even ang mga senador na yan, babali ho ang mga yan. Halimbawa, nagkakaisa po tayo magsasakat mangingisda at isulong natin ito. Alam mo, ang mga mayor, mga gobernador, hindi yung kakalaban yan sa masa. Kasi nagpapalakas yan sa atin. Kapag ho tayo nagkakaisa itong boses natin, sila ho ang susunod. Kailangan lang may malinaw tayong direksyon at may malinaw tayong prinsipyo at ipinaglalaban. At kung talaga sila naman ay talagang representante o kinatawan ng mga sektor, ay dapat ang mukha at ang ekspresyon nila at ang itinataguyod nilang mga sa administrasyon nila ay ang boses ho ng nakararami. So hindi ho ako worried na hindi masumunod yung mga congressman na yan kapag ang lahat ng mga kumakalabang congressman sa panukala ng mga magsasaka, pagraralihan niya ng kanilang mga local farmers group sa opisina, sa district, congressional district office nila, ay tingin ko babali ang mga congressman na yan. So, kailangan lang magtipon-tipon tayo, palakasin natin at magkaroon tayo ng matibay na paninindigan at naniniwala ako susuportahan tayo ng mga local officials and even ng mga congressmen. And napakaganda adikain niyan, sir, kasi nga siguro ewan ko lang kung merong katulad mo na party list na nagsusulong ng ganyan. Kasi yun nga, ang iniisip kasi natin, lahat tayo para sa mga magsasaka, sa mga farmers, pag nakaupo na,
parang nawawalan itong adhikain nito eh. Kumbaga, ang isang akmang-akma doon sa party list na dinadala mo, magsasaka, ibig sabihin, talagang yan ang number 1 na aasahan ng tao. Nakakalimot po kasi ang karamihan sa ating mga party list Hindi representatives. siguro, sadyang So kinalimutan. nakalimutan nila. Na ang tayo po ay representative or kinatawan lamang ng ating sektor. Even ang mga regular congressman, hindi po tayo ang dapat na magdisenyo ng anong gusto natin para sa kanila. Kung ano ho yung gusto nila, yun ho ang dapat dalhin natin sa Kongreso. Yun ho ang pagkakaiba ngayon, dahil tayo po ay nakikinig, nagkakaroon po tayo ng pagbababa sa mga probinsya, meron ho tayong ugnayan sa sakahan. Meaning po, nakikinig po tayo at ang dadalhin po nating sentimento at programa ay yun po na galing sa kanila at hindi po galing sa personal ko. So ngayon po, hindi po natin pag-aari ang ano na to, ang opisina na to, at hindi ho pag-aari natin ang party list na to. Sila po ang may-ari niyan na mga kasapian. Kaya ho, makikinig lang ho tayo at ipaglalaban natin ang kanilang kagustuhan o mga programa. Yes. Napakaganda po ang adhikaan ninyo, sir. A while ago, nung hindi pa tayo nag-start, sir, talagang, yun nga, sinabi mo, very busy ka kasi ang problema kasi sa'yo, pakialamero ka eh. Imbis na tumuto ka lang dun sa, sa party list mo, meron ka pang hinahawakan na reform. So, ito po, gusto kong malaman nyo kung ano talaga ang, bakit kayo na-involve dito. Kasi nga, alam natin, pag party list, tutok ka lang doon. Pero, paano nyo po ito napagsasabay? Unang-una, wala naman hong conflict. Ang party list system ho kasi is representation ng mga marginalized sector sa Kongreso. Hindi naman ho pinagbabawal na magkaroon pa tayo ng membership sa National Political Party. Wala ho yung prohibition doon ang ating COMELEC o ang batas. Sa ngayon po, ay ako din po ay kasapi ng Reform PH Party na sa pangunguna at ang chairman po natin dito ay si Senator Greg Onasan. So, totoo po na ako po ay kabilang or kabahagi ng partido na to. At sinusuportahan po natin ang kandidatura ni Senator Greg Onasan bilang kumbaga nagkaroon po din tayo ng matibay na samahan ang magsasaka party list at ang Reform PH Party. So yun po ang aking pinagkakaabalahan sa ngayon. Dalawa po. Ayan. Kasi nga, talagang bibihira ito, sir, na talagang, ano po ang pananaw ninyo sa mga adhikain din? Gusto ko lang po ito malaman kasi talagang hindi na po natin may tatago basadong yung supportan mo kay Senator Greg Onasan. Yung mga adhikain niya ba at adhikain nitong magsasaka party list na dinadala mo, talagang akma sa isa na talagang pag kayo nandun na sa lukluk ng minimiti ninyo as Senator Greg Onasan and also as congressman ng magsasaka party list, talagang 100% yung aasahan na tulong ng mga mamamayan sa inyo. Opo, actually po, mas malawak po ang kaisipan ni Senator Greg Onasan sa pambansang kapakanan. At nakikita ho natin dan sa buhay na testigo tayo o witness tayo, saksi tayo, na kahit ang buhay niya, inilalaan niya para sa bayan. Hindi ho may discount yan kahit sino. At sa usapin po ng pagbabago, reforma, ang nangunguna po lagi dyan, si Senator Greg Onasan. How many times siya na nag-attempt, buhay ang tinataya nila sa pagbabago. At na-achieve nila yung reforma doon sa armed forces, na-modernize, nabigyan ng mga magandang benepisyo at na-professional na yung patakaran, kalakaran sa AFP. Dahil yan sa pag-aalsa ng mga RAM noon, yung grupo nila. Ngayon, nakikita naman ni Senator Greg na mukhang na-accomplish na nila yung reform doon sa armed forces. At meron naman sa pangkalahatan itong ating sambayanan o ang bayan. Kaya ho tayo, kasama po ako doon sa Reform PH Party. At ang irereforma naman po natin yung Pilipinas, yung mga sistema at ang mga hindi maayos na patakaran at sistema ng ating pamahalaan at ang ating sistema sa politika.
tinatry natin, nagsisimula tayo sa pangunguna ng Senator Gregonasan, at kung may sundalo sila doon na mga regular, kami naman ho ngayon ang mga sundalong hindi naman under ng AFP sa kanyang panawagan at pangunguna dito sa Reform PH Party. In fact, idiretso ko na po, sir. Okay. Meron ho kaming ngayon na ilo-launch at dito sa Bicol at nakatalaga po sa akin ang pagkakaroon po ng massive signature campaign para doon sa lagi nakikita nyo sa Facebook, bring him back. Sabi nga dalhin, pauwiin uli si Pangulong Duterte. Ang ilan, tataas ng kilay dyan. Yan. Unang-una, Oo nga pala, bakit ka sasabak sa ganong aspeto na para bang perceived to be kumakalaban ka mismo kay Pangulong Bongbong Marcos? Kumakalaban ka sa gobyerno. Hindi ba political suicide yung ginagawa mo, Rivor, para sa magsasaka? Hindi ba political suicide yan na si Duterte nandun na, nakukulong na sa Hague, sa Netherlands, mag-e-effort ba kayong ipauwi? Yan. Sa akin po kasi, nais namin ng reform. Ako rin, sa magsasaka at nagkasundo kami. Nga ito pong usapin ay hindi ito usapin about Duterte, Marcos. Yan. Hindi ito usapin ng away ng kanilang pamilya, kundi usapin po ito ng ating bayan. Usapin po ito ng kasarinlan, usapin po ito ng kakayahan ng ating hudikatura or justice system, kung tayo ho ba ay may kakayahan na magpataw ng hustisya o magbigay ng hustisya doon sa mga malalaking tao hanggang doon sa mga maliliit na mamamayan. Okay. Ano naman ang point at magsisignature campaign kayo para ibalik si Duterte? Maraming abogado dyan nagsasabi na it's already a futile or wala nang pag-asang may balik. Kaya nga. Marami talaga, mas majority nagsasabing wala nang pag-asang ibalik kasi nga nandun na sa kustodiya ng Hague, ng ICC. So sa atin lang dito, ang irony dito, alam nyo, Sir Sao, nabanggit nyo kanina na kagaya rin ni Senator Gregonasan, nakulong din po ang inyong lingkod. Yes. In fact, nakulong din po ako ng 385 days. So, 385 days, mahigit isang taon na nakulong tayo sa sala o sa krimen na kaagad naman napatunayan ng korte na wala ho tayong sala doon. Tama. Bakit ako tumagal ng ganun? Dahil nga sa sistema ng hearings. Yun. Sa 7 naka-schedule sa akin hearings, mga 2-3 lang ang natuloy. After election pa. Kaya hindi tayo nahihiringan before the election noong 2021 August hanggang makatapos yung 2022 May election. Pag May, after 2 hearing, nakalabas na ho tayo. So, wala akong problema doon dahil nainiwala tayo na may hustisya naman. Dahil nasa labas ako. Yun po ang tinutungtungan natin dito. Bakit ho ako nakalabas? Dahil mali ho ang procedure ng sistema ng pagka-aresto sa akin, ng pagkakulong sa akin. Kaya ho, na-quash ang search warrant, na-quash ang tawag dito, ang mga information, and na-suppress ang evidence. Meaning, lahat po ng ikinaso sa atin is na-dismiss. So, hindi po actually naging kaso mismo. Kasi nga, doon sa ating petition pa lang, na ipakwas, pa-dismiss, hindi ho nga tayo na-arraign. So, ang kaso, nagsisimula yan pag na-arraign ka na. So, kinustodiya ka dahil perceived to be may kaso ako ng illegal possession of firearms. Ang matindi kasi doon, may ammunition, may granada pa. Oo nga eh. So, alam naman ang lahat yan eh. May 3 akong anak na babaeng maliit. Ba't naman ako magtatago ng granada? So, tapos na yon. Water under the bridge. Sa palagay ng PNP, nag-execute lang sila ng kanilang mandato at naaresto tayo. At kinalimutan na natin yon. Experience. At napatunayan naman doon na mali sila at wala tayong kasalanan. Ganon din ang pinaglalaban natin ngayon. Naniniwala kami na hindi kami magtatouch doon sa merit of the case.
Ayan. Ibig sabihin, hindi ho ito effort namin nila Senator Greg na pawalang bisa si dating Pangulong Duterte. Hindi po tayo papasok doon. Hindi rin ho tayo papasok sa jurisdiction. Ibig sabihin, tama ba na si ICC dapat editin na si Pangulong Duterte? Hindi ho tayo papasok doon, legal na aspect doon. Sa aspeto na yun, dahil may kaso doon sa ICC, when it comes to jurisdiction, of course, kung sino ang nalagay ng kaso, yun ang may jurisdiction. Hindi ho tayo papasok doon. Papasok ho kami din dito sa procedure. Sa procedure ng pag-aresto. Kasi po, kagaya ko, experience ko personal, bakit nandito ako? Dahil may nakukulong po na proseso na hindi maayos ang pag-execute ng procedure. At napapawalang bisa yung mga kaso dahil sa maling procedure. Okay. Sa sinasabi ho natin, marami po sa palagay namin, sa aming side, at ito naman ay malaya tayong pwedeng magbigay ng opinion, sa palagay ho namin, number one, may provision po sa ICC na mga tinatawag na Philippine NGO, non-government organization, pwede siya magpasa sa ICC ng observation. Yan. Ibig sabihin, pwede tayo magpasa ng saloobin sa paraan ng People's Initiative na sabihin natin sa ICC, teka ho ICC, meron ho tayong mga na-violate na mga basic constitutional right ng aming kababayan, regardless kung si Duterte man yun o hindi ang usapin, na maaring na-violate, ay hindi yung magandang president yon sa amin na okay lang pala na hindi kami umalma ng mga sambayan ng Pilipino na may na-observe kami na violation. Ako, kagaya ko, ay na-experience ko na may mali. Ay siyempre, ayokong maulit kahit sino man. Remember, Sir Sawa, I was arrested noong August 2, 2021, the time of Duterte. So, ibig sabihin, ang presidente doon, si Duterte. Eh, kung ako personal lang ang pinaglalaban ko, anong pakialam ko na sa panahon ni Duterte ako napakulong? Pero hindi ito ang usapin about Duterte. It's about the system, justice system ng Pilipinas. Yes. Sinasabi doon sa statute, Rome Statute, na may dalawang sistema doon. It's either arrest or surrender. Dapat maging malinaw doon. Si Presidente ba ay inaresto or isinurrender ng ating bayan? Kasi kung inaresto si Duterte, may mga guidelines, may mga procedure na dapat sa tamang pag-aresto. Totoo na mayroong ang ICC, mayroong tinatawag na diffusion notice, pinadala sa Interpol, na si Duterte ay pwedeng, ano ba yon? I-aresto ba or pwedeng isurrender ng ating bansa para doon sa provisional arrest? Okay. Kung sinasabi nilang inaresto nila si Duterte, may requirement po ang International Criminal Court na dapat dumaan din po sa local court natin for determination nung kung yung tao ba yan, ay siya ba yung inaaresto? Kung determination, kung yung kaso ba talaga para doon. Kasi, yan po ang procedure na nakalagay doon sa International Criminal Court. Hindi po, witness po ang buong mundo. Witness ang sambayan ng Pilipino na sinasabi nila, noong March 7, may transmittal from ICC to Interpol. May transmittal ng diffusion notice. Tapos, alam naman natin from Hong Kong, March 11, pagdating dito sa Pilipinas, inaresto, dinitin na sila Pangulong Duterte at ang mga kasamahan niya doon sa tawag dito sa Villamor. Villamor Airways. Okay. Ang tanong doon, na witness ba ng buong Pilipinas sa time na hanggang sa dalhin si Presidente, idinaan ba siya sa judicial authorities? Na nire-require yun kung arrest. Dapat idaan muna sa local authorities, judge in particular, doon sa arrest. Okay, kung wala naman, pumasok ba doon sa sinasabing isinurrender ng ating bansa si Pangulong Duterte sa ICC? Ngayon, kung isinurrender dahil sinabi nila nagkipag-cooperate ang Estado para dalhin si Pangulong Duterte sa Netherlands,
may procedure din po doon na tama bago mo isurrender. Sumulat ba ho yung ICC sa Republic of the Philippines para sabihin na isurrender nyo ang inyong kababayan? Ngayon, kung wala hong mga yun ho ang mga nakalagay dito sa aming signature campaign na wala hong nangyaring ganon sa observation namin. Ngayon, may babalik pa ba si Pangulong Duterte? Hindi namin alam. Nasa kamay po yun ng ICC. Pero sa atin pong mga sambayan ng Pilipino, kagaya ko, na nakasuffer ng mga tinatawag na arbitrary detention kasi mali ang procedure ng pag-arrest. Kasi di ba nasa Bill of Rights natin, no person, di ba, shall be deprived of his life, property, or liberty, di ba, without due process of law. Exactly. Nor, di ba, be denied the equal protection of the law. So meaning, hindi about Duterte, hindi about Marcos, it's about pagiging Pilipino. Kung yan ay nadideny sa napakataas na naging Pangulo ng ating bayan, ay siyempre, lalong-lalo na sa mga maliliit. Tama. Kaya hindi tayo papayag sa ganong aspeto na ganun-ganun na lang ang proseso. Na ang ibang bayan o mga banyaga pupunta dito, kung kalaban ng administrasyon, ibibigay na lang basta-basta sa ibang bayan. So, hindi tayo sa inyo na yan. hindi tayo papayag doon. So, yun po ang tayo natin. Kaya ho tayo, dudulog dito sa mga sambayanan para ho ipaabot natin sa ICC sa paraan ng People's Initiative signature. Hindi ito dahil pro-Duterte ka or anti-Marcos ka. Hindi po ganon. Ito po ay pro-Filipino action ng Reform Party para hindi na po magkaroon ng president, hindi maging president po ito na anytime pwede tayong dalhin lamang sa ibang bansa na hindi dapat nasusunod ang tamang proseso. Ayun nga napakagandang explanation mo, sir. Kasi nga talagang ang hinihingi nilang ibalik si dating Pangulong Duterte, iba yung kaisipan nila na parang pag binalik, absuelto na sa lahat ng kaso. Ang kailangan lang dito, parang kumbaga sa itama ang maling proseso. Kasi ganito po yan, Sir Sau, sa kahit dito sa level na lamang natin, at international prinsipyo yan, kapag mali ang procedure ng arrest, definitely nagkakaroon ng arbitrary detention. Exactly, oo. So, ibig sabihin, kung mali ang proseso ng pagka-aresto kay Pangulong Duterte, patuloy siya nagsasuffer ng arbitrary detention. Sinasabi ba na, okay, wala na tayong magagawa kasi nandun na sa Hague, nandun na sa ICC. Oo. So, maaaring ganon in reality, pero ganon na lang ba dapat na kahit sinasabi nila International Criminal Court i-uphold ang hustisya, ay kung may nababiolate nga sa procedure na sila mismo nag-violate, paano ka man maniniwala na kaya nilang mag-deliver ng justice? Sabi nga, the end does not justify the means. The means does just justify the end. So, ibig sabihin, hindi pwedeng mali ang sistema dahil ang objective is tama naman na niya, pero mali ang sistema ang ginawa mo. Hindi tayo, ganun ang prinsipyo natin. Sabi nga natin, it's not about Duterte. It's not about Marcos. Kung hindi, yung kagaya ko na nakasuffer ng ganun at nakikita ko ngayon na mayroong continue sa palagay namin, arbitrary detention kasi mali, hindi ho tayo mananahimik lamang dyan. So, sabi, nandun si Duterte. Paano naman natin may pababalik si Duterte na hindi naman pwedeng ibalik dito dahil wala namang kaso? Di ba? Sabi na, totoo naman. Hindi mo pwedeng i-try si Duterte sa Pilipinas kasi hanggang ngayon, wala namang ng kaso, so hindi pwedeng i-try sa Pilipinas. Na dito na lang, kasi ang ibang sigaw ng iba, ibalik dito si Duterte at dito natin litisin. Wala namang kaso si Duterte sa Pilipinas. So walang jurisdiction ang court natin na maglitis. Ang may, sa ngayon, ang may konting, ang nakikita nating sabi ng ibang jurisdiction, nandun sa Hague, nandun lang kaso. Totoo po yun. Tama. Pero ang laban ho natin dito, hindi yung pabalikin si Duterte at dito ilitis, kasi wala namang kaso dito, ba't naman lilitisin? It's about procedural. Ibig sabihin yung pagka-aresto lang sa kanya. Yan. Pangalawa po, tingin
tingnan natin, yung ikinaso ba ho sa kanya, kasi may dalawang mukha yan eh. Mayroong ikinaso sa kanya before na hindi pinapaliwanag sa lahat na may naglapse na. Ibig sabihin, may kaso siya kanya before, 2017 pa. Naging presidente siya 2016. 16. Ikinasuhan tayo ng 17. May naglapse na ng mga kaso sa kanya before na may mga complainants pa. Tapos itong pangalawa, ito ngayon. Pangalawa. Ang tanong, yung mga complainants ba at ang kaso ba noong 2017 na naglapse, the same ba rin sa complainant at mga kaso ngayon? Kasi may question of legal aspect yan, yung double jeopardy. Kung yung bang design pa rin at sa ngayon na-dismiss na yon o parang nawalang visa na yon because sa prescribed date, at saka yung membership ba natin prior mga kaso sa kanya, at saka yung ngayon na kinaso sa kanya na hindi na tayo sinasabing membro ng ICC. Yan. So sa mga bagay na yon, napakaraming usapin. Pero simulan po muna natin doon sa aspeto ng pagka-aresto sa kanya or ang pag-surrender sa kanya ng gobyerno na to. Kung sinasabing na-aresto, nasunod ba yung proseso na hinihingi ng tamang pag-aresto na nakalagay mismo sa ICC procedure? Kung ito naman ay sinurrender ng ating bayan o ating pamalaan, nasunod din baho ang sinasabi ng guidelines na sumulat sa ating bansa at ito over ng ating bayan. Ayoko naman pong mag-insinuate, pero pag nakita nyo po napaka-coincidence naman po kung mag-obserbahan nyo, ay naka-ready na ho ang airplane, ang jet. Paano po sa pag-reserve lamang ng isang eroplano na papunta sa Hague, it would take some time. Pero oras lang naka-ready na. So hindi ho ata maniniwala ang taong bayan na incidental ang pagka-arrest. Mukhang pinaghandaan. Incidentally na plinano. Anyway, pero tutok po tayo doon sa aspeto ng prosedura at nakikita natin doon may na-violate po sa kababayan natin, regardless yan kung si Duterte yan o hindi. Sinabi ko nga sa inyo, hindi ho ako bumoto dyan kay Duterte kahit kailan. Hindi ho ako naging parte ng team ni Duterte dahil alam naman ng lahat, Leni Robredo po ako kahit nung Vice President pa lang. Kahit nasa kulungan ako, ang buong pamilya ko nangangampanya para kay Leni Robredo. Pero sa ngayon po, it's not about Duterte. It's about the sovereignty of our nation, of our country, at saka yung constitutional right ng ating kababayan na hindi pwedeng isurrender natin. Na ibig sabihin yan, tama yung sinabi mong kanina, sir, na siya nga, former president, nangyayari yun. Lalo na yung maliit na tao. Napaka-easy lang na gawin. Kasi ginawa namin sa former president pa, tapos lalo ka na sa ordinaryong tao lang. Opo. Kaya po nagkaisa kami dyan ni Senator Greg Onasan, na alam naman natin si Senator Greg, siya po ang champion sa pakikipaglaban para sa kapakanan ng ating sa ating sambayanan. So nagkaisa kami dyan, ang magsasaka at si Senator Greg, that we will launch a nationwide campaign for the People's Initiative. Pero hindi po tayo ang drive dito na dalhin si Presidente sa Pilipinas para dito ditisin. Wala namang kaso sa kanya dito. Pabalikin si Pangulong Duterte at kung matamang procedure, di arestuhin niyo uli. Kumbaga, simple as that, mali ang proseso, itama lang. Itama lang. Oo. Hindi naman pwedeng sabihin natin, wala tayong magagawaan doon na Hindi ho. It's about principle na wag nyo namang ganito-ganituhin ang sambayan ng Pilipino na kahit alam nyong mali, wala na kaming magagawa. So kahit ba lang sa signature campaign na nagsasabi tayo, hindi ho kami kumbensido sa proseso ng pag-aresto at gawin yung tama. Kasi kayo ang, sabi nga refleksyon ng International Criminal Court, nagbibigay kayo ng hustisya sa mga tao, dapat lang mula dun sa procedure, dapat tama na. Hindi ho namin inaabsuelto dito si Pangulong Duterte. Marami hong namatay na mga tao during the war on drugs. Pero nga, sinasabi ho natin, maraming teknikalidad dyan. Pumapasok ba ho yung war on drugs ni Pangulong Duterte sa guidelines ng International Criminal Court? Nasa ano bang mga dapat ilitis nila doon? Sa pagkakalam mo natin, limitadong pagkakalam lang natin doon, 4 lang ang dapat imbestigahan ng International Criminal Court.
genocide, war crimes, crimes of aggression, saka crimes against humanity. Mismong si Solicitor General, abogado ng ating bansa, hindi pasok ang war on drugs. Kasi ang war on drugs, hindi yung iba ho ang war on drugs sa war on drug addicts, war on drug pushers. Kasi ang war on drugs ay talagang labanan nun natin talaga ang illegal drugs. Kasi illegal eh. Kaya, So, absuelto ang laban doon. Pero pag sinabi mo, war on drug addicts, on drug pushers, may particular ka na sektor o tao na gusto mong labanan, maaaring may violation doon. Pero kasi may illegal ba ang mga crime ba ang sabihin natin minsan nakaano ka ng droga dahil sa ang iba may justification na may matinding sakit, pain, etc. Ang iba naman ang pagdadrugs ba is a crimen or health issue. Maraming nagsisilabasan doon. Pero dahil kinonsider natin illegal drug use is illegal, war on illegal drugs is justified. So pero yung aspeto ng war on the particular group mukhang technical doon. So yun po tayo, hindi tayo masyadong pumapasok doon muna. Dito muna tayo sa sinasabi natin na procedural ng pagka-arrest. Pero sir, itanong ko lang sa inyo. Sa pananaw mo, personal na pananaw mo, ito ba talagang may halong politika? Kahit hindi yung personal, ang sabihin natin ito bang labanan ni Duterte sa ni Marcos? Saan yun nagsimula? Hindi naman sila nagsimula sa isang babae. Hindi naman nag-aaway si Bongbong Marcos at saka si Digong sa isang artista na pinagagawa nila. Yan. Siyempre, nagagawa sila politika. Yan, okay. Kasi sa kanilang mga ambition bar 2028, di naman sila nagagawan sa pagkain. Di naman sila nagagawan sa isang kotse. Politika ang pinag-aagawan. Therefore, kumbaga, politika naman to. Oo. So, ito talaga ang bottom line. Kasi parang ang hirap naman tanggapin yung statement ng ating Pangulong Marcos na wala akong kinalaman dyan. Ay, mas masama ho yun. May nangyayari sa kababayan, wala kang kinalaman. Anong klaseng presidente ka na aresto ang dating presidente at wala kang kinalaman? Ay, inotel kang presidente pag ganun. So, hindi tamang sagot yun, wala akong kinalaman. Maaring sabihin niya, hindi ako ang may gawa ng pag-aresto mo. Pero kung wala kang kinalaman at wala kang alam sa nangyayari, saan ka ba? Natutulog ka ba ng ilang araw? So, hindi pong pwedeng, kung ako ang presidente, walang mangyayari sa bansa ko na hindi ko alam at wala akong kinalaman. Dapat may ako dyan, stake ako dyan. Dahil ikaw ang head of the okay. bansa natin. Happy watching muna sa ating mga taga-subaybay, si Edgar Estipon Escueta. Happy watching sa iyo, Sir Ed. Si Mr. Manny Daip, happy watching man. Mabuhay ang Bicol TV, mabuhay ang Magsasaka Party List. Okay? Si Bert Hilar, happy watching. Si Jopet Di Castro, shout out. Ano to? Ayan, shout out po from Malacanang. Anong ginagawa mo dyan, Jopet, ha? Sa Malacanang. Si Carol, happy watching man po. Okay, so tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ilang minutong natitira sa atin. Sa ngayon, sir, itong pagdating naman dito sa usapin nating balik tayo sa Magsasaka Party List, kumbaga, ano na po ang status ngayon nitong party list natin na kung saan ito yung sinasabi natin na ito ang pinakabatayan na hinihintay ng mga magsasaka na yun nga, yung sinasabi natin hindi ito magiging isang party list na gamit lang ang pangalan. Na talagang pag sa magsasaka, hindi ito para sa mga hindi ito para sa mga infra project, para talaga sa magsasaka. To be exact na talagang ito yung pangahawakan nitong mga magsasaka natin. Ang constitution natin, ginarantiyahan na magkaroon ng tinatawag na party list system. Yan. Ibig sabihin, representation ng mga marginalized. Hindi po ito kumakandidato tayo dahil gusto lang natin. Ito po ay garantiya ng saligang batas na magkaroon ng kinatawan o representasyon ang mga batayang sektor ng lipunan.
At titingnan nun natin sa mga batayang sektor o basic sector ng ating lipunan, ang pinakamalaki ho ay ang magsasaka o ang farmer sector. Katatagos dyan yung mga mangingisda. And then the value chain, pati yung nagtitinda ng mga produktong agrikultural. Sa pangkalahatan, kumakain tayo lahat ng agricultural produce. Like yung rice, yung gulay, karne, isda, lahat po yan agricultural. So meaning, ito pong status na sinasabi natin, it's not about politics actually. It's about recognition it's about direct participation sa ating legislative branch ng gobyerno. Mayroon kasing mga tinatawag na regular congressmen na ang kanilang nakatuon ang kanilang tutok sa kanilang mga distrito. For instance, in Sorsogon City, in Sorsogon Province, dalawa ang ating congressman, the first and second district congressman natin. Siyempre, nakatutok sila sa kanilang distrito. Hindi naman nila concern ang Bukidnon. Hindi naman nila concern ang Nueva Ecija. Hindi naman nila concern Negros. So meaning, hindi nila ma-deliver sa sectoral issue or issue ng mga sektor kasi limitado lang sila sa kanilang distrito. Ibang plight ng mga taga-Norte, Ifugao, ibang plight ng taga-Mindanao. So there must be a representative that would cater, that would address sa sectoral issue nationwide. Ito po ang mga sectoral representatives. Meron namang regional, itong Bicol for instance, and other Bicol, Waray, etc., na nagtututok sa kanilang rehiyon, sa kanilang constituents doon na nakatutok sa pangangailangan. So sa ngayon, nais natin marinig ang mga boses at ang pangangailangan, hinaing ng ating sektor. Of course, ilaban nyo ang sektor natin sa party list system election ngayon para mai-register natin ang boto natin kung gaano tayo kalakas at kung gaano ang kailangan nating representation. Kung sa palagay nyo tama na isa lang, ay di mga 200 plus 1,000 votes lang yan, pwede na. Pero kung gusto nyong 3 representative sa Kongreso, a maximum of 3 from the Magsasaka Party List, triplehin nyo ang minimum requirements. So gawin yung 1 million kasi napakarami naman tayo. At 3 congressmen ang uupo para sa Magsasaka Party List. Pero ang siguradong-sigurado niyan, pag nailusot lamang isa, ay sigurado nang may isang dagdag na congressman ang Sorsogon at ang Bicol Region. At ako po, anak ninyo, dito sa Sorsogon, ka-imposible naman, nakakaligtaan ko kayo, na in fact ang opisina ng National Headquarters ngayon ng Magsasaka Party List, nandyan lang ho sa bibingkahan. So, meaning, hindi ho mawawala ang Sorsogon sa prioridad ng Magsasaka Party List. So, ampunin nyo po ang Magsasaka Party List dahil sa ngayon po ang number 1 nominee ay anak ninyo, taga Sorsogon. At marami hong pangangailangan ang mga taga Sorsogon na sa sektor ng magsasaka at mangingisda at mga workers na sa farm workers and then even ang mga vendors natin na nagbebenta ng mga agricultural produce. So, tulungan niyo po ako para makatulong po sa inyo. Sa ngayon po, hindi pa tayo nakakaupo. Limitado po lang ho ang maitutulong ko sa inyo dahil hindi pa ako nakakaupo. Siyempre. Pag nakaupo po tayo, sabi ko nga sa inyo, bukas po ang magiging bukas po ang opisina para sa inyo. Pahiram ho muna ng inyong mga tiwala at boto at susuklian po at babayaran po natin yan ng serbisyo. Hindi ho kami bibili dahil wala naman ho kaming pambili at bawal ho bumili ng boto at bawal ho yan sa COMELEC at wala naman ho kaming capacity bumili. Hihingi o hihiram muna kami uutangin namin ang boto nyo at ibabalik ho namin, babayaran ho namin ng tamang serbisyo para sa inyo po. Iyan. Kumbaga, pag hindi yan ginawa ni Mr. Reborlasay, puntahan nyo ako at kasama nyo ako sa titira sa kanya. Of course, pupunta natin yan. Siya. Totoo yan. Pupunta natin si Congressman Reborlasay, mag-rally tayo dyan sa Salog. So, okay lang mag-rally sa Salog kasi nasa bibingkahan naman ako. Patay si Kapitan nito. Okay. So mga kaibigan, itong talaga makikita natin yung pag nagsasalita ang tao na may sinseridad sa kanyang sinasabi. Hindi yung sinasabi ng bibig, iba namang tinutulak ng bibig. Okay? So this time mga kaibigan, kumbaga hindi ito pakiusap. Ito po ay isang panawagan sa inyo.
ang daming congressman na alam natin, ayoko na magsalita pero nakakasama ng loob pag naalala nyo mga ganito. But this time, ako po ay nakikisa na bigyan din natin ng puwang sa sa Congress ang magsasaka party list. So, parting words mo po, sir? Sa muli, ako po ay nagpapa-abot sa inyo ng of course, pangungumusta lagi at wish na lagi kayong nasa magandang kalagayan. At sana ho, manalo ho tayo ngayon sa darating na eleksyon, May 12. Para po makatulong din ho naman ang magsasaka party list sa inyo at ang anak nyo, taga Sorsogon. At madadagdagan ho ang serbisyo, lalong-lalo na sa mga magsasaka at mangingisda dito sa Sorsogon. Kung tiniwalaan nyo po ang iba na dito sa Bicol, sabi nga nung term doon, makikiamot. O makikihingi rin lang ako ng konti. Kumbaga sa makibaho man. Konting-konti lang. Kasi para naman hindi naman lumabas na ang nagpanalo sa akin ay ibang mga probinsya. Sabi ko na nga po, 2019, 2022 hindi po natatalo ang magsasaka at consistent po ang ating base. Ang pakiusap ko lang po, sana naman i-register din natin sa Sorsogon na nakikiisa tayo, hindi yung para kay River Lasay. Para sa sektor ng magsasaka na kayo din po ay mabahagi na naman. Pero ano pa man doon, hindi po masisiro naman po ang Sorsogon, bubuto po ako sa magsasaka. At hindi po magbabago ang prioridad natin sa mga taga Sorsogon. Inihingi lang po sana natin, dagdagan nyo po, kay konti lang po ang kailangan namin para maging 2 seats. Kung dagdagan po ng Sorsogon, na maging 2 po, madodoble po ang ating serbisyo at pondo at makakadagdag tayo sa Sorsogon na mas malaki. Yun lang po ang pakiusap ko na mag-chip in tayo para maging 2 seats kami or kapag sinuwerte tayo, maging 3 seats. Mas marami pong ayuda, serbisyo at mga programa ang maibibigay natin dito sa ating probinsya. At sa muli po, lagi pong ako'y proud ako na anak ako ng Sorsogon, na dagdagan natin ang mga congressman sa Sorsogon para makatulong po sa ating mga kababayan. Yan po ang magandang adhikain ng magsasaka party list. And para po sa kaalaman ninyo, nasa top 20 itong magsasaka party list. Ibig sabihin, tao po ang naglagak diyan, hindi po pera. Pero dito sa ubos kasi, mga survey naman kasi, alam natin, pag wala kang Gcash, hindi makasama sa survey. Okay po, ito po ang inyong likod, si Rosario Amistoso, sa isa na naman pong naging magandang balitaktakan namin ni Mr. Borlasay ng magsasaka party list. Asahan po ninyo, bago po dumating ang eleksyon, meron pa po kaming rebata, o sabi nga, pag-uusapan pa na mas malalim ni Mr. Borlasay para po sa mga umaasa at aasa ng party list na magsasaka. Okay po, sa ngalan ng buong staff ng Bicol TV Sorsogon, ang inyong lingkod, si Rosario Amistoso. Magandang umaga po, Sorsogon. Isyu pampubliko, isyu pangklaro, isyu hatod aksyon sa Indo ora mismo. Isyu ora mismo sa Bicol TV.